May gabi sa tanan. Gabi ang atong topic karong gabi una, if you have your notebooks and pens with you, ang title is I have decided to follow Jesus. Naman atong gikanta bago lang. No, I have decided to follow Jesus. O niadtong Domingo ato nadungog ang tawag sa mga unang tinun-an ni Ginoong Kristo. Sila Pedro, si Andres, si Juan, ug si Santiago. Ni say yes sila kang Ginoong Kristo sa dihang gitawag sila nga magsunod kaniya o gihimo sila nga mga mananagat og mga tao. Mga igsoon, ang atong pag-oo sa Ginoo sa iyang tawag sa atong kinabuhi wala na matapos inighuman nato og litok anak nga pulong, no? Pag ingon nato yes sa Ginoo, dili na ingon nga kuto brad dinha. Nagkinahanglan kini og bold move sa atong kabahin. Nagkinahanglan ni og maisugon nga lihok or cooperation sa atong kaugalingon. In Mark chapter 8, verse 34, Marcos 8:34, giklaro pag-ayo ni Jesus nga bisan kinsa nga buot mahimo nga akong tinun-an, kinahanglan nga kalimtan niya ang iyang kaugalingon, pasano niya ang iyang krus, og mosunod siya kanako. Ningon si Ginoong Kristo, whoever wishes to come after me or be my disciple, he must deny himself, pick up his cross, and follow me. Kinahanglan nga kalimtan ang iyang kaugalingon, pasanon ang iyang cross, o musunod kaniya. Atong balikan og tan-aw ang atong ebanghelyo ni atong Domingo kung giunsa pagtubag sa mga unang tinun-an ni Ginoong Kristo ang tawag. In Matthew chapter 4 verses 20 and 22. In verse 20, diha gibiyaan nila ang ilang mga pukot og mikuyog kaniya. In verse 22, og diha gibiyaan nila ang ilang sakayan ug ang ilang amahan og mikuyog sila kaniya. Immediately, okay, there was no delay mga igsoon pagsunod sa mga tinun-an. Mao na nga when God calls us, delay is not an option. No, kung tawgon ganita sa Dios, ang paglangay dili na pwede. No? Tanawa ang example nga gihimo sa mga unang tinun-an. Diha dayon. Wala ni sila niingon nga Lord, pwede ugma na lang kita tabalik diri. Kay wa pa man minaw magpanagat. No? Or wa po sila maingon nga Lord, pwede mo kanang i-pray sa namo, hunahunaon sa namo Lord. No? Aya niya dayon magsabot alang dayon ta kung kanus at mi mo hatag sa among tubag sa imo. No? Sometimes ingana man ta sa Ginoo, Lord, pwede ka nang hunahunaon sa nako. What is there to think, mga igsoon? Unsa pa may hunahunaon di ay kung ikaw mismo nakasiguro ka nga ang Dios mo ay nagtawag nimo ana. Amen? Unsa pa may laing hunahunaon? Kaya nga naman, it's duha ra man na, either mo balibad ka or maghunahuna kag pamaagi nga mo iskapo ka. Okay? It's either you refuse God's calling in your life or you think or you will think a lot of ways nga you will escape your calling. No? Normally ang atong reason is, Lord, dili pa ko andam. No? Or Lord, too much pani sa ako Okay? In order to respond to God's call, we must first deny ourselves from the following. Aron nga makatubag ta sa tawag sa Dios sa atong kinabuhi, kinahanglan
nga atong kalimtan sa atong kaugalingon kining mga mosunod. Number 1, ang mga butang nga kung asa komportable ta. The things that we are most comfortable with. Okay? O ang ikaduha, and the things that we are most safe and in love with. Ang mga butang kung asa nga mubati ta nga secure, no? Luwas ta og labaw sa tanan mga butang nga atong gihigugma. Okay? Ngano man, nganong kinahanglan i-deny nato ang atong kaugalingon aning duha? Kay dili ta tinuoray nga makasunod sa atong tawag diha sa Ginoo kung attached pa kaayo ta aning mga butanga. If we are still attached to these things, no? Dili ka makasunod sa Ginoo kung dili ka mo andam nga mobiya sa mga butang nga komportable ka, no? Kanang naanda na nimo. Dili ka tinuoray nga makasunod sa Ginoo kung dili ka andam nga biyaan nimo or imong hikawan imong kaugalingon sa mga butang kung asa nga kanang gitawag nga comfort zone nimo, mga butang nga gihigugma nimo. Timan niya, ang unang mga tinun-an nga gitawag ni Kristo, mga mananagat sila. Mo to ilang panginabuhian. That was their main livelihood. O expert sila sa pagpanagat. Okay, they were experts. Nga na. But when Jesus called them, they immediately left their nets. Apan sa dihang gitawag sila ni Ginoong Hesukristo, diha dayon ilang gibiyaan ang ilang mga pukot. Okay? So imagine, ang ilang pagbiya sa ilang pukot, that was a sign of leaving behind their livelihood. Ilang gibiyaan ang ilang panginabuhian. They left the very thing that would provide for their needs. Gibiyaan nila ang ilang panginabuhian nga maura man unta to ang butang nga makahatag sa ilang mga panginahanglan. They left the very thing that they know so much. Ilang gisalikway ang butang nga ilang nahibaluan nila sa ilang tibok kinabuhi. They exchange it for Jesus. Ilang kining gibaylo alang kang Ginoong Hesus. They exchange it for the words, "Follow me and I will make you fishers of men." Tungod lang anak nga istorya, sunod kamo kanako ug himuon ko kamo nga mananagat ug mga tao. Ilang gibiyaan, ilang panginabuhian para lang ana. Kita ko no, when God calls us, no? Kamo mga kalalakinan, tawagon mo sa Ginoo, mingon ang Ginoo sa inyo nga pagpangalagad nako isip usa ka clergy. Say mo tubag. Ha? Ako, Lord? Ako? Dili siya. No? Sa katong tubag. Or makapamalikas, makahinuon ta. Kaya nakuratan ta. No? Gibiyaan sa mga tinun-an. Ang ilang panginabuhian. Tungod lang ana, follow me and I will make you fishers of men. Wala ningon sa Ginoong Kristo nga, follow me and I will make you rich. Wala ningon sa Ginoong Kristo na. There was no assurance of anything nga para sa nga makabenepisyo sila. Okay? There was no assurance of success. There was no assurance of prosperity. Nagihatag ni Ginoong Kristo sa ila. But instead, follow me and I will make you fishers of men. Gihatagan hinuon sila og bag-o nga trabaho, bag-o nga misyon. Okay? Imbes nga isda ang ilang ipanagat, karon tao na. They left their nets because they no longer need it in order to have their needs met because they now follow the provider. Gibiyaan nila ang ilang pukot. Kaya di na nila kinahanglanon ang pukot para para matagbo ang ilang panginahanglan. Kaya nga naman,
Kay karon nagsunod na sila sa maghatag sa ilang panginahanglan. They no longer need to be experts of fishing because they now allow the one who gave them the talent and ability to fish. Kay ngano man, tungod di na nila kinahanglan ilang expertise sa pagpanagat, kay karon ang naghatag mismo sa ila og talento og abilidad nga makamao og panagat, karon ila ng kauban. And again, dili na isda ang ilang ipanagat, kundili mga kinabuhi na sa mga tao. No? Ato ning sabton pag-ayo para di ta maglibog. God is not telling you to, if you have a job right now, God is not telling you to leave your job. Okay? It's not like that. Okay? This is a case-to-case basis. There are really some people that God would really require them to leave their job. Kanang ilang trabaho nga maghatag, mag-provide sa ilang panginahanglan para sa iyang tawag. Okay? But to the most of us, God is not telling you, pag-resign diya, kaya ron mag-alagad ka sa ako. Well, kung ingana ka dako ang imong pagtuo, sige. Okay? But God is not giving that instruction. What God is telling us is, when God calls us, kung tawagon ta sa Ginoo, para sa tawag nga iyang giandam sa atoa, dili ta angay mabalaka sa atong mga panginahanglan. Amen ba? Amen ba? Dili ta angay mabalaka, no? Because kaniadto naghunahuna ta nga kung magsunod ta sa Ginoo, wa na tay kaugmaon. Okay? Nganong kaingon ko ana? Kaingana ang akong thinking sa una. Okay? I shared to you last Sunday on how I felt when I have to leave my job, no, in order to do full-time ministry. Okay? Mo na kung una-una. Wala ko'y kaugmaon, di na ako ma-enjoy ang akong kinabuhi. Labos na tanan, wa pagi kwarta. No? Pero when I surrendered that to God, no? Bisag dako ang sweldo kaniadto, pero never ko naka-travel bisan asa sa Pilipinas kumpara sa akong na-experience karon nga nag-alagad ko sa Ginoo full time. Ha? Nakuha ninyo ang point? Oh. Kung naa kay i-surrender sa Ginoo, dili na masayang, dili na makawang, no? Because God knows what is the best for us. Amen ba? Ignay mong tapat, God knows what is best for you. God knows what is best for us. No? Ang image ni Ana is like this. Mura ka og kanang naghawid ka og gamay nga stuffed toy, gamay nga teddy bear. Gipangayo sa Ginoo sa imuha. Okay? And wala ka kabalog that God is holding something much bigger pa ka sa imong gihawiran. Mo na ang hulagway ni Ana, mga igsoon. If we surrender, okay, some things to God, dili ta maalkansi. Okay? He will replace it with something bigger, more than we can imagine. Labaw pa sa atong mahunaw-naan. No? In Ephesians chapter 3 verse 20, God, ningon si St. Paul, God can do exceedingly and abundantly more than we can ask for. Kaya na himon sa Ginoo kanang labaw pa sa atong gihunahuna, labaw pa sa atong gi-expect. Kung ang atong gi-expect nga panalangin sa Ginoo ing ana ra kadako, pero sa Ginoo ang kaya niya ihatag sa imo is something ana. Nakuha ninyo? Pero you have to surrender that to God. Amen? You have to surrender. That's why, kung magsunod ta sa tawag sa Ginoo sa atong kinabuhi, okay? Dili ta mangay mahadlok. Okay? Especially sa atong mga panginahanglan. No?
As I said last Sunday, walay ni duol sa Ginoo nga ni uli nga alaot. No? No one came to God that left empty-handed. Okay? Ug ang mga tinun-an, they do not need any more to fish. Wala na sila, dili na nila hunaw-naon pa. Kay kauban na nila ang Dios. Katong ang Dios nga gisulti ni San Pablo nga maoy magsangkap sa ilang mga panginahanglan. And now if we allow ourselves, we surrender ourselves to God, naa ba tay pagtuo nga magsalig ta sa Dios nga iyang tagbuo ang atong mga panginahanglan? Or naa gihapon ka sa kahadlok nga basin mopakyas ang Ginoo? Nga basin sa panahon nga naa kay panginahanglan, dili niya matagbo kay basig makalimot siya. No? We have to remember mga igsoon, God is a promise keeper. Ang Diyos mutuman sa iyang mga saad. Amen? Do you believe on that? Tuo mo ana? God will keep His promises. Okay? Ang mga unang tinun-an, ilabi na si Santiago o si Juan, ila ganing gibiyaan ng ilang amahan sa diyang gitawag sila ni Ginoong Jesucristo. Si Zebedeo ba? Kakauban man nila ilang amahan na nagat. Si Zebedeo or Zebedee represents the family and its love. Si Zebedeo nagrepresentar kini sa pamilya o sa gugma sa pamilya. Si Santiago o si Juan, taas ang ilang pagtahod sa ilang amahan nga si Zebedeo. Pero, listen to this, pero bisan gani ang ilang gugma para sa ilang amahan, wala nakapugong sa ilang pagsunod kang Ginoong Jesucristo. Not even their love for their father, Zebedee, stopped them in following Jesus. Mga igsoon, it might sound harsh and disappointing, lain man ni paminawon or makadismaya man ni paminawon, pero sultihan mo na ko sa tinuod, bisan gani ang atong gugma nato para sa atong pamilya or ang ilang gugma para kanato, dili dapat ni mahimong babag sa atong pagsunod sa tawag sa Dios sa atong kinabuhi. Okay? Because the reality is, we are so attached with our family ties, whether we like it or not. Dawato nato na nga, dikit gid kaayo ta sa atong pamilya. Kay ngano man, ato man ang pamilya. Okay? And again, let's not misinterpret this. God is not telling you to disregard your family. Bahala na mo diha. No, wala. Okay? But ang punto is, bisan gani kung unsa nato ka-love ang atong pamilya, unsa ta ka faithful sa atong pamilya, dapat dili na mulabaw nga mga pagbati sa atong gugma o pagkamatinud-anon ngadto sa Dios. Mao nang usahay ang number one nga rason nganong dili ta katubag sa tawag sa Ginoo sa atong kinabuhi, unsa man? Pamilya. No? Imbes nga mahimong panalangin, nahimong babag na hinuon. Unya, ang ending, atong awayon ang atong pamilya. Okay? And same goes with them. Kung dili po sila mutubag sa tawag sa Ginoo sa ilang kinabuhi, mao na nga di po sila makasabot nato nganong nagtubag ta sa tawag sa Dios sa atong kinabuhi. Kay ngano man, because wa pa man sila katubag. Si Santiago ug si Juan, diha-diha nagsunod sila kang Ginoong Jesucristo tungod kay bisan paggibiyaan nila ang ilang amahan, pero nasayod sila nga karon nakabaton na sila sa ilang langit nun nga amahan. They now gained the Heavenly Father who would love them in many ways that their earthly father cannot love them. Kinasayod si Juan o si Santiago nga ang
langit nun nga amahan ni Ginoong Kristo, mas makahigugma pag-ayo nila labaw pa kaysa ilang kalibutanon or yutanon nga amahan. Okay? Following Jesus does not mean discarding everything that we have. Ang pagsunod nato kang Ginoong Kristo dili nabot pasabot once again nga atong isalikway, ichapwira nato ang tanan. Okay? What it means is choosing God more than anything and anybody else in this world. Ang buot pasabot ana nga atong pilion ang Dios labaw pa sa bisan unsa o bisan kinsa niini nga kalibutan. Ug paghigugma kaniya, loving Him more than anything and anybody else in this world. Paghigugma kaniya labaw pa sa bisan kinsa o sa bisan unsa. Okay? But it doesn't mean nga less na ang imong gugma sa imong pamilya, no? You have to love your family, ngano man hinatag na sa Dios. Okay? Pero mga igsoon, dapat ang atong kasing-kasing numero 1 gyud ang Ginoo. Kay pag dili gani siya numero 1, bisag unsaon imong paningkamot paghigugma sa imong pamilya, dili gid ka makahigugma nila sa pamaagi nga gusto sa Dios. You will love them according to your standards. Okay? Bisan sa katong gimension ka ganina, no, mga kalibutanong butang sama sa trabaho, sa kwarta, sa mga katigayunan ug uban pa, material things, no, ang atong mga trabaho. Yes, we love our job, we love our money, we love our wealth. Pero dapat dili na mulabaw sa atong gugma ngadto sa Dios. Mao nang usahay, ang consequence is tangtangon ta sa Dios ni anang mga butanga kay aron ma-realize nato ug makamata ta nga wa na ta nagkadimao. Kay gahi tag-ulo, gipaka-Dios na nato ng mga butanga. Mismo ang atong kaugalingong pamilya gipaka-Dios na gid nato. Imbis nga sa Ginoong Kristo mao'y Dios na dili na. No? Na kay negosyo, mas gigugma pa ni imong negosyo kaysa Ginoo nga bahalag adlong Domingo, kabalo ka nga i-honor ang Lord's Day. Ala, padayon ka lang gyapon diya na sige. Tangtangon as Ginoo. Ano man? Kay ang Ginoo, God is not strict, no? Timanin ni, dili stricto ang Ginoo. Pero kung unsa ang iyang balaod, kung unsa ang iyang prinsipyo, mao gyud na. Kung sa ato pa, di na madalag hangyo. Di ka pwede mo bargain sa Ginoo. Nga Lord, pwede karon lang nga kuan Lord, mobawi ko sa imo sa sunod. Walay ing ana. Ha? God is non-negotiable. Di ka pwede makigbargain sa Ginoo. Manghangyo ka sa Ginoo nga para lang muhaom, no? Dili pwede nga ang Dios maoy muhaom sa atong kinabuhi, maoy muhaom sa atong pagbati, no? Ang ministers ganahan lang ta mga lagad sa Dios, kung komportable ta, good mood ta. Mingon din mo total kasabot bitaw si Lord nga wala ko sa mood atong miagi. Ha? God would not understand that those kinds of things. Ngano man? Because God is perfect. Ang Diyos hingpit. Dili siya matarog. No? Kung wala ka maghimo sa imong katungdanan, you failed. Maura na siyang istorya ha. Wa na'y remedial. Kung sa exam pa na, wa na'y remedial. Wala'y special exam. You failed. Way hangyo-hangyo. Way hatag-hatag floor wax or project diya. Di ka pwede mingon nga, Lord, tulo ka Domingo na ba ko nag-absent? Anong bawion lang na ko, Lord, nakuon lang na akong tithes sa sunod Domingo. Dili na pwede. No?
Because again, God is perfect. No? Ang iyang mga pamaagi, no? Katarungan. Okay? Even if we said yes, but cannot readily choose to follow God, then we will never become His followers. Daghan kanato nga sa pagtawag sa Ginoo, kanato nagtubag ta sa Ginoo, yes Lord, magsunod ko sa imo. Pero dili andam gyud nga mosunod sa Ginoo. Okay? Mangutana mo, kung miingon mo nga, moabot ra ko ana Father in His perfect time. No? Remember this, every time is a perfect time. Tungod kay ang tag-iya sa panahon ang Dios. Kay kung muingon ka nga sa insaktong panahon, do you think that God is not in control karon nga mga adlaw, ugma, sunod semana, sunod bulan, sunod tuig? He is in control. It's just that we just use it to excuse our delay. Ato lang gipasangil na. Mingon ta nga sa pag-abot sa panahon, pohon, no? Pohon, kung gitawag ko sa Ginoo pohon, wa na ginahanglan ang Ginoo sa imong pohon. Ang pangita sa Ginoo ang imong yes. Amen ba? Yes, no? Igna imong tapad pag yes sa Ginoo. Og igna din balik og pagsunod niya. Ha? Ang atong pag-yes sa Ginoo, okay? Ang atong pag-yes sa Ginoo is when the moment that we say yes to God, naghimo na ta og kasabutan sa Ginoo. We make a covenant with God. Mao na nga ang usa sa dili ganahan ni Ginoong Kristo kanang mga tao nga dili mutuman sa ilang saad. In fact, there was a account in the gospel. Nag-ingon siya, depart from me, you law breakers, you covenant breakers. Dili ganahan ang Dios sa mga tigpakaaron nga magsaad-saad sa iya unya dili mutuman. Kamo, ganahan day mo na magsaad-saad nga bayran mo nila sa ilang utang nya, di mo bayran. Oo. So kung mangganita, di ba? Kung naay nakautang nato, unya nagsaad nga mo ning adlaw bayran, pag abot anang adlaw wala bayri, nihangyo pwede extend. Pwede sunod na lang kay wa pagid ni release. Di ba? Sa puton jud ka. At first siguro dili pa kay una pa man mga ikaduha, katulo, mao ra gyapon rason apa na. Di ba masuko man ta? Pag saaran taon na dili tumanon, suko gid ta. No? Suko ganila ng mga asawa gani nga saaran nga mag-date sila karon nya wala dayon. No, kana mga uyab sus mansari nagsabot biya ta nga kuan. Wa ka nagkuan. Jesus. Wa lang na dayon kay kuan ay kakulian. Mahay-mahay na dayon di na dayon mo tingog. Pe. Happy mansari. Jesus. Oh, may mahay dayon. Ingana ang bation sa Ginoo. Di lang siya magmahay. Masuko lang siya. Kaya gikasilagan na sa Diyos ang mga digtuman sa ilang saad. Okay? Kana magsaad-saad nga mo serve na kuno balik, mo simba na kuno balik. Unya wag gyapon niya makita. No? 5 ka tuig na nilabay sukad atong saara. O na Ginoo. No? Ayo, kamo mga ministers, you have promised before God, no? In your commissioning, you promise before God that you will serve Him. Kung asa mo nga ministry na pahimutang, do not break your promise before God. Ayaw tuguti nga tungod lang sa sitwasyon, mawala ka sa ministry, muundang ka, kaya nagpadala ka sa imong emosyon. That's not it. Nga naman. Because you will really face the consequence of it. Okay? Sa Ginoo, 0 ug 1 ra na siya. Black and white, good or bad. Ingana ang prinsipyo sa Ginoo.
Walay or, walay kuan. Again, non-negotiable. Pangutan-ay imong kaugalingon karong gabi una. Andam na bagyod ko nga mosunod sa Ginoo ug sa iyang tawag sa akong kinabuhi. Ask yourself, am I ready truly to follow God and His call in my life? Andam na bagid mo? Okay? Saying amen is so easy to say, but ang imong giiminan is so very difficult to do. Okay? Kung yes ang imong tubag ana nga andam na ka nga mosunod sa Ginoo ug sa iyang tawag diya sa imong kinabuhi, then you are making the best decision in your life. Naghimo ka sa pinakamaayo nga desisyon sa imong tibuok kinabuhi. Okay? Kung dili pa kami ka nga no, dili pa ko ready. Okay? Sa man imong buhaton? I'll tell you what you're going to do. You pray to God. Ask the grace of God nga maka-say yes gid kaniya. Kung dili pa kaandam. Ask God's grace. Nga Lord, tagaay ko sa imong grasya nga makatubag gid ko yes, nga di ko mahadlok. Okay? Because most of us are paralyzed by fear na napugan ta sa atong kahadlok. Okay? Kay baw na taon say angay natong buhaton, we know what's the right thing to do, pero tungod sa atong kahadlok, we do not do what is right. Mao na ang consequence is dili magkadimao ang mga sitwasyon sa atong kinabuhi. Mao nang ayaw paglangay. Awato nato ang mga unang tinun-an ni Ginoong Kristo. Immediately, diha dayon. Amen? Diha dayon. Ayaw na paglangay. Ngayon ka nga, Lord, ayaw ako magsunod sa imong tawag, magtubag sa imong tawag kung plaster na ang akong family. Di na mahitabo nga ma-plaster imong family until you let God take care of your family. Kay part na sa iyang tawag sa imo. Sabta ninyo? Mo nang nag-require na og obedience ato Mo nang kung gitawag ka sa Ginoo niya gahi kag ulo, kadaot ra gid imong dangatan. Ayaw pagpagayag ulo. Kung gisultihan ka sa imong mga lideri sa simbahan nga buhatan na buhatag yun. Ayaw paglangay. Sa kimingon pamanta nga, naon sa nako, Father, naon sa nako, Bishop, or, basig sayop siguro to sila da. No? Di mo siguro to ma-okay. Ang giingon nila. Di man kami ang inyong gisultihan, ana, ang Diyos man nga among gialagaran. Nga maura po'y nagsulti namo. Mao na, mga igsoon, nga naay mga kalisdanan and even gani mga sayop usahay nga atong makumit sa atong pagtubag sa tawag sa Ginoo. That's because of our own doing, ato nang binuhatan. Nung say magkasipyat-sipyat ta. Kay ngano man gahi man tag-o. God did not call us nga mahimo tang mga stubborn people, mga gayg ulo. But God calls us to be obedient. Tungod kay diha sa atong pagkamasinugtanon, there is blessing. Amen? Sa atong pagpatuo sa Ginoo, there is blessing. That's why kung gahi kag na be ready to face your consequences. Ayaw pag expect nga walay consequence nga mahitabo because there will always be a consequence. Sowing and reaping, mga igsuon. Pagtanom o pag-ani nga prinsipol. Kung unsay imong gitanom, mo imong anihon. If God calls you, karon nga panahon, say yes. Bisan, mingon day mo nga, aya na day mo mag-yes kung perfect time na. Kung pag-abot sa time. How are you going to know that it's the perfect time of God?
Okay? Even tanawa mga tinunan, walay assurance. Sige Lord, sunod mi. Sunod sila. Wa galing sila kabalo unsa mahitabo sa ila. Nga mahimo din sila mga apostoles, nga makahimo din sila nga mag-ayo sa mga masakiton, maghingilin sa mga yawa. In fact, nobody of the no no apostle expected nga ang ilang tawag is much higher pa sa ilang una-huna. Pero ang ila lang is, Lord, among gihatag ang among kaugmaon diya kanimo. Kita, andam ba nato itugyan ang atong kaugmaon ngadto sa Dios? Moingon ba ta sa Ginoo nga Lord, mag-yes ko sa imong tawag sa ako bisag wa ko kabalog unsay nagpaabot ako, baro mag-yes lang ko nimo. Imo na ang akong kaugmaon. No? Sige ta basa, sige ta confess, no? Lord, you know the plans you have for me, plans to prosper me, plans not to harm me, plans to give me hope and a secure future, no? Jeremiah 29:11. Sige ta confess ana, pero talawan pud kay ta nga mutugyan sa Ginoo sa atong kaugmaon, no? That's not how you do it. It takes a bold faith, kinahanglan og maisugon nga pagtuo to say yes to God. Kung sa Tagalog pa, mamahala ba? Pamahala na nimo. Kusog kita bingon, bahala na si Batman. Bahala na dia, di ba? Estudyante, mag-exam mo. Bahala na dia. Unsay resulta, ana. Ana ang gusto sa Ginoo. Ano bang Lord? Mayon ta nga, bahala nag-unsay dangatan ako Lord, basta kay mag-yes ko nimo, mauna ang pagtuo, ang ipangita sa Dios. No? No questions asked. Ayaw nagpangutana nga, Lord, asa ta paingon? Masay mong tawag na ako. Basta say yes lang diya. Amen? Kung kinahanglan mo assurance, allow me to repeat that assurance. Wala gyoy ni dool sa Ginoo nga niuli nga nagmahay or naalaot. Mao ginang assurance. Kung dili ka mo tuod na, I pray that one day you will believe. I pray nga ang imong pagtuo sama ni ana. Okay? Amen ba? Just say yes. Mga estudyante, no? You're going to college, kabalon sa kwan sa Ginoo. Just listen to God. What is God telling you? Sa imong padulngan nimo. And you will find that out sa mga butang nga kung asa ka hiyang, kung asa ka ga-excel, no? Asa ka kanang sa tawag gani, ga-improve. Ngita kag trabaho, so Lord, sa man trabaho, just listen to God. Obey to God, be faithful to God. And God will give you the job nga iyang giandam para sa imuha. No? Ayaw na pagduda pa. Ayaw na paglangay pa. Because it will only take you much longer. Imbes nga dugay ka raunta, makatumans plano sa Ginoo, pero naglangay-langay ka man, so malangay jud ka. Malangay ka. Amen? Ay na maglangay, no? Just say yes to God. Ug sama sa atong ikanta ganina, I have decided to follow Jesus. No turning back. Nagdesisyon ako nga magsunod sa Ginoo. Wala na ni balikay, wala na ni atrasay. Amen? Wala na ni. Kung mao na ang inyong conviction, then you are on the right track. Kung mao gyud na imong conviction. Pero kung napakay pagduha-duha nga mobalik ka sa imong kuan, katungwa pa ka magsunod sa Ginoo, imuha pud na. But I hope and pray nga matag-usa nato diri, and even sa mga naminaw nakakita sa atong live stream karon, I hope and pray that you will say yes to God. Because it's gonna be the best decision, okay, na atong mahimo sa atong kinabuhi. Announcement.